Sa sobrang kasikatan raw ni Dolphy, tinatayang hindi mahulog ang karayom ang kanyang magiging libing sa darating na linggo. Pero may pakiusap daw ang pamilya Quezon sa mga tagahanga. Kung ano yan, MJ Marfori, ikwento mo. Sa loteng ito sa Heritage Park, ililibing si Comedy King Dolphy sa linggo. Gawa sa granite ang puntod. May sukat itong 2.5 by 1.1 meters. Napagdesisyonan ng pamilya Quezon na magiging pribado ang libing sa mga kaanak at malalapit na kaibigan. Yung mga fans ng daddy ko na gustong pumunta dito, gustong makiramay, pwede silang makiramay sa kanilang bahay at manood na lang sa kanilang mga television. Nakakataba naman daw ng puso ang pagdedeklara sa araw na ito bilang National Day of Remembrance para sa kanilang ama. Overwhelming is understatement. Kapansin-pansin na lahat ng bumisita sa Burol ni Pidol ay sumunod sa hiling ng pamilya Quezon na magsuot ng puti na paborito ring isuot ni Dolphy. Pero si Epi, di lang basta puti, kundi polo mismo ng kanyang ama ang isinuot. Kami nga ang magka-size. Lugi sila sa akin. No? Ibinida naman ni Boy 2 sa News 5 ang bago niyang Dolphy tattoo sa kanang braso. Mamula-mula pa ang Praying Dolphy tattoo. Pero hindi raw nito matutumbasan ang hapdi ng puso ng apo sa pangungulila sa kanyang lolo. Patagal ng patagal, parang pabigat ng pabigat, pero it's a good thing that I have my family. Bilang pagbibigay-pugay sa kanilang padre de pamilya, balak ng pamilya Quezon na magdaos ng comedy night sa huling lamay sa Heritage Park bukas, kung saan imbis na iyakan, sa tawanan nila sasariwain ang alaala ni Pidol. MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, kung lalabas kayo ng bahay ngayong weekend, huwag pong kalimutan dalhin ang inyong mga payong. Magpaparamdam na naman kasi yung southwest monsoon o yung hanging habagat na nagdadala po ng ulan. Masasapol yan bukas ang Hilaga at Gitnang Luzon pagdating ng hapon, lalo na sa Zambales at Pangasinan. Hindi naman gano'ng malakas ang buhos ng ulan na yan, mas matindi ang mararanasang ulan sa linggo ng hapon, lalo na po sa Zambales at Ilocos Region. Posible pa nga kumalat ang pag-ulan sa Cagayan at magiging maulap naman ang Metro Manila na may konting pag-ulan ngayong weekend. So medyo malungkot po ang panahon, mukhang sumasabay nga talaga sa paglibing kay Dolphy sa linggo. Samantala, kalat-kalat na pag-ulan naman na mararanasan sa mga isla ng Visayas sa weekend, pero tulad ng mga nakarang araw, hindi ito kalakasan. Habang dito naman sa Mindanao, hindi pa rin nawawala ang Intertropical Convergence Zone o pagsasulubong ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere. Kaya makakaranas ang pag-ulan ng Zamboanga, Cagayan de Oro, Misamis Occidental, Agusan at Surigao ngayong weekend. Ayon sa Metra, may namumuring sama ng panahon, Diyos ko, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mataas ang posibilidad na maging bagyo ito at pumasok ng PAR sa linggo, pero kinabukasan, posible ding lumayas ito. Pero maiba tayo mga kapatid. Ang New York Times ang isa sa mga pinakarespetadong pahayagan, hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Mula na magsimula ito noong 1851, nakakuha na ito ng 106 na Pulitzer, ang pinakamataas sa premyo para sa pamamahayag. Pati yung dalawang digmaan pandaigdig na iulat na nito hanggang sa pagkamatay ni Dolphy. Yes mga kapatid, international news kaya yan. Pati nila sa CNN at Fox News. Yan ang Idol Pidol. Hanggang sa kamatayan, world class. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lourdes de Vera.